Isang mapagpalang araw po ng Lunes, September 15 na po 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero before that, please huwag muna kakalimutan na mag-like and subscribe, and then pahit na rin ang notification bell para next update ay mabilis kitang ma-notify. Sa kasalukuyan ho ay may low pressure area pa rin tayo na minomonitor. Nasa loob pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, meron itong lokasyon na 110 kilometers north of Coron, Palawan. At ito po ay nasa kategory na tinatawag natin na unlikely na maging isang ganap na bagyo or tropical depression within the next 24 to 48 hours. Mas mababa pa yung chance niya sa low chance na maging isang ganap na bagyo. Sana ho nagets po ninyo. So titignan pa rin natin yung mga posibilidad at yung mga lugar na apektado nito ngayong araw po ng Lunes. So babalikan natin yan. Dito muna tayo sa ating tinatawag po na forecast weather conditions. Sa area ho ng Metro Manila, Ilocos Region, kasama na ho dyan ang Cordillera Administrative Region, ang Cagayan Valley, ang ilang bahagi po ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region at Camarines Norte. Patuloy pa rin po makakaranas ngayong araw po ng Lunes ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil pa rin po sa low pressure area. Lahat ng mga lugar na aking binanggit na yan ay mag-ingat pa rin sa posibleng banta ng mga pagbabaha o landslide sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras. Ang ilang bahagi naman ng ating bansa tulad na lamang sa Luzon, Visayas at sa Mindanao ay possible pa rin maapektuhan ng localized thunderstorm bandang hapon ho at sa gabi. So maging handa na lamang po tayo, yung mga papasok sa eskwela, yung mga uwi sa hapon, ugalin magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglaang bugso ng mga pag-uulan dahil sa low pressure area at mga localized thunderstorm. So ngayon, dahil pa rin sa banta po ng low pressure area, ay meron pa rin tayong nakataas na heavy rainfall warning dahil sa LPA. Ngayong araw po ng Lunes, meron pa rin tayong inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Rizal, sa Aurora at sa Quezon. So lahat ng mga lugar na yan na aking sinabi, mag-ingat po sa banta ng mga posibleng pagbabaha, lalo na doon sa mga landslide prone area, mag-ingat po tayo. So balikan natin ito nga pong low pressure area. Sa ngayon mga kaibigan, hindi ito nakikitaan ng tsansa na magiging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Pero possible o posibleng pabalikin ito o muling buhayin po ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Alam nyo, naka-monsoon break tayo ngayon, yung pansamantalang pagkawala ng habagat. Pero dahil nga po, nasa kanlurang bahagi itong low pressure area, mas mataas na yung chance ngayon na muling bumalik ang habagat or southwest monsoon. At kung mapapansin nyo rin, unti-unti na rin nawawala ang epekto ng easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Ang easterlies kasi yung taga-taboy o taga-patayho ng mga low pressure area dahil sa mainit na pressure ng kanyang hangin ay binibigay dito. Samantalang ang habagat naman or southwest monsoon ay ang tagapagpalakas ng epekto ng low pressure area o mga bagyo. Same scenario, vice versa din ang ginagawa ng LPA o bagyo dito nga po sa habagat. So mas maganda na mag-ingat pa rin tayo dahil nagbigay naman na ng abiso ang Pag-asa na ngayong buwan po ng September ay 2 hanggang 4 na bagyo ang ating imo-monitor at nakakadalawa na tayo ngayong month po ng September, may 2 pa. Gayon din sa October, 2 hanggang 4 na bagyo ang ating imo-monitor na posibleng pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa mga hindi nakakaalam, tatawagin bagyong Marisol local name sa loob ng ating PAR ang mabubuo pong panibagong banta ng bagyo. So kung titignan nyo, dahil po nasa unlikely yung tsansa nito na maging isang ganap na tropical depression, hindi ito nakikitaan ng tsansa na magiging malakas na bagyo. Pag sinabi nating malakas na bagyo, yan po yung category ng typhoon hanggang super typhoon category. Yung ibang mga kababayan natin takot at takot dahil nga umulan lamang ng malakas tuwing hapon sa gabi, akala nila super typhoon na o malakas na bagyo dahil po yan sa localized thunderstorm. Ito namang low pressure area, ang epekto lang naman nito
sa mga lugar na apektado dyan sa ilang bahagi ng Luzon at Eastern Visayas yung maulap na kalangitan at may paminsan-minsan ng pag-uulan, no? Hindi naman ganong kalakasan pero nagiging consistent. So sa ngayon yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyong lahat.